Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makakuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo, pero okay lang yon. May mga next readings pa naman tayo. Okay? Feel free to check yung ating mga videos or channel. Maaaring yan yung reading sa'yo kung hindi ka makarelate sa reading na ito. And hopefully now, yung mga hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na lang kayo. Meron tayong special channel din for Earth sign, which is, Virgo is an Earth sign. Virgo Philippines, yan. Yung Earth sign Philippines, i-subscribe nyo din, guys. And Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, yan yung mga pwede nyo i-subscribe. And of course, Madam P, if you want to book a personal reading, dyan nyo ako makakontak. Unipre, yan yung aming TikTok shop. Let's start. What do we have here for the sign of Virgo? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Okay, meron ka na ditong 6 of Wands. What's with the 6 of Wands? Okay, hindi ko ito kukunin. Wait lang. Ito lang kukunin ko. You do have here the 7 of Cups, the Emperor, and the King of Swords. Okay. So, actually, dito sa side, sa part na ito, itong main energy mo, nakikita natin with the King of Swords, yung iba sa inyo, you're very professional, ano. Pwedeng andito rin yung focus mo sa ngayon, yung mga works mo, career mo, yan. Yung the Emperor might be meron kang mga binibuild or inaayos sa sarili mo. And the 7 of Cups, maybe meron kang mga choices or may mga pinag-iisipan ka ngayon, may mga pinagdidesisyonan ka ngayon. And with the 6 of Wands, ang daming, guys, ang daming nakamasid sa'yo ngayon. Ang daming chismoso sa buhay mo. Pero wala ka naman pakialam sa kanila kasi eto na. Iba sa inyo literal, medyo mababatingin mo naman sa kanila. Parang, bakit ko sila papatulan? Hindi ko naman sila ka-level. Ayan, may mga ganong energy. Yung iba naman, it could be, wala kang time para sa mga taong to. Well, alam mo na yon, may mga nagsasabi sa'yo ng, or may mga nakakapansin sa'yo, nakakakita sa'yo, pero parang, kumbaga, keber ka lang sa kanila. Wala kang pakialam. Okay? Ang tataas ng cards mo, the Emperor and the King of Swords. Okay. So, sino yung person nakakonect mo pagdating sa love? Person nakakonect mo pagdating sa love for the sign of Virgo. You do have here the 7 of Swords, the Queen of Swords, the 9 of Pentacles, one more card, Page of Cups. Yan, ayusin ko lang, guys, medyo wala sa line. Page of Cups. Okay, yung person na ito, nakikita niya yung growth mo. And with the 7 of Swords, like, yung iba sa inyo, this is an advice. Kasi with the 7 of Swords, pwedeng toxic kasi itong person na to. With the Queen of Swords, parang isa siya sa person na dapat kinakat off mo sa buhay mo. And with the 9 of Pentacles, although, kasi parang ang energy, parang nakikinabang lang siya sa success na meron ka. Parang ganun. And with the Page of Cups, nakakita tayo ng immature energy dito sa person na to. Na oo, ikaw nag-grow. Tapos pag may growth ka, pakiramdam niya, nag-grow na rin siya. In a way. Pero with the 7 of Swords, parang anytime, siya yung magiging kasiraan mo. Parang ganun. And I don't feel like you deserve this person kasi parang ano siya pag nakatalikod ka or may mga bagay siyang sinasabing hindi maganda sa'yo sa ibang tao.
Like, alam mo yun, medyo plastic or may mga times na nasisiraan ka niya sa iba. And yun yung nagiging dahilan kung bakit nagiging ah, laman ka ng chismis ng iba. It is because of this person. Parang ganon. Yung iba naman, pwedeng hindi naman siya yung paraan, pero siya yung nagiging dungis pagdating sa pangalan mo. Parang ikaw, ang ganda ng pangalan, maganda na nangyayari sa buhay mo. Tapos pagdating sa pagtitignan yung person na ito, nagiging somehow may dumi do sa pangalan mo dahil niya. Okay? Ano yung emotions niyo sa isa't isa? Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. The Devil is here. The Ace of Cups, the Knight of Wands, and the Lovers. Queen of Pentacles is here, and the World. Sa person mo ito, emotions niya for you. The Hanged Man is here, the Magician, and the Three of Pentacles. Tapos may lumabas pa dito the Judgment. Okay. Bottom of the deck is the Two of Swords. And the Tower. Parang kailangan mo mag-desisyon regarding this Tower and some kind of ending sa connection or relationship mo with this person. The Devil, pwedeng alam mo na yung mga mali or, you know, this person has a lot of red flags. Nakikita mo yan, alam mo yan. Pero with the Ace of Cups, medyo nasisilaw ka sa emotion mo sa kanya, which is a lot of love. Mahal mo siya. Pero nakikita mo yung mga red flags niya. And with the Knight of Wands, tinatry mong maging, you know, you are a Virgo, you are making it as if kaya mong ayusin tong taong to. Parang gano'n. And feeling mo kaya mo ayusin tong taong to. Now with the Lovers, kumbaga dito sa relationship na to, masyadong silaw ka dito na parang yung value mo, alam mo yung value mo, pero with the World, nagiging open ka pagdating dito sa person na to. No? If there's one person na dapat mo layuan, ito dapat yung taong to. Kasi alam mo yan, ikaw yan matalino ka. Alam mo yung red flags ng taong to, pero kinain mo lahat yun. Parang mas pinili mong maging, sorry for the word, pero yun mas pinili mong maging tanga dahil sa love mo for this person. The Hanged Man is here. Yung person na to, actually kung ano lang yung gawin mo, ano sabihin mo, ano lang siya, parang, ano lang siya doon, go with the flow or, how would I say this? Sabihin na natin, ikaw na bahala sa akin, parang ganon. Ikaw na bahala sa akin, Virgo. Ganon ang energy. With the Magician, hindi siya fully nagiging totoo or tapat or honest sa'yo. I feel like may mga partes sa sarili niya yung tinatago niya. The Three of Pentacles, nakikita ka niya at saka ng mga tao sa paligid niya na parang ikaw yung nagbibigay ng growth sa kanya. Pero guys, relationship is also partnership. Kung siya ay nag-grow dahil sa'yo, maybe kailangan din niya mag-grow. Ay, kailangan mo din mag-grow dahil sa kanya. Kumbaga, tulungan kayo, hindi purong laging siya. 'Di ba? Hilahan kayo pataas. Kasi, kung sa totoo lang, kung growth at growth lang din naman, kaya mo naman mag-grow sa sarili mo, hindi mo naman kailangan na siya. So, parang ang lagay nito, siya ang may kailangan sa'yo. And then, if I will ask this, if this is love, I can see love ito sa part mo. Kasi, nandun yung willing ka magpakatanga, binibigay mo lahat para sa kanya. Pero, sa part niya, you do have the Judgment. I don't feel like this is love para sa part niya. Mas nakikita natin ito as the Judgment.
medyo nagiging pabigat siya sa'yo. Ano, as you can see, there's a weighing scale, diba? And there's this you. Ikaw tong babae, pero hindi mo kailangan tong excess meat or excess fat sa katawan mo, kailangan mo yan tanggalin. Yan yung nagpapabigat sa'yo. Ngayon, o sige ha, hindi ako ang tawag dito, nalalait or what, wala akong pinipinpoint. Pero, you know, I myself, ako mismo plus size eh. And, of course, doon sa mga nagpapabawas ng timbang, doon sa nagpapababa ng timbang, di ba mas mabilis kumilos pag wala yung excess na timbang na gusto mong tanggalin sa katawan mo? And this is what I can see here. No? But instead of you natatanggalin itong person na to, anong ginagawa mo? The devil is here. Kung makikita mo, there's this a lot of mga masamang kainin or there's this cake. Bawal yan. Pag ikaw ay nagda-diet. So, ibig sabihin, itong taong to, kahit bawal siya or hindi siya dapat sa'yo, kasi pabigat lang siya, anong ginagawa mo? Kinakain mo lang ng kinakain. Bakit? Masarap eh. Mahal ko eh. 'Di ba? With the Ace of Cups. Mahal mo yung tao. So, sana nagigets mo yung reading ko. No? And, kaya nga, dito sa Two of Swords, you need to decide something sa buhay mo. The Tower is here. Kailan mo i-end? 'Di ba? Yung mga bagay na bawal sa'yo or kailan mo kasi what I see here is food eh. A lot of food, 'di ba? O ito, may manok naman dito. So, sa kabila, ito yung The Tower. Kung makikita mo yung The Tower, more on veggies, vegetable ito eh. 'Di ba? Healthy food. O kailan ka magta-transform? Kailan mo ita-transform o aayusin ang sarili mo? And when you do that, of course, you will surely glow. 'Di ba? Siya yung nagpapahirap or nagpapapangit sa sa'yo mismo. In the near future, for the sign of Virgo, you do have here the Wheel of Fortune, the Four of Cups, Ten of Pentacles, Two of Cups. One more card. Okay. Nine of Cups, Knight of Pentacles, and the Two of Swords, and the Moon. Okay. Well, ito, nakikita ko ito as there's another person in the future for you. May future tayong person nakikita. Pero kailangan mo na magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, ha? The Ten of Pentacles, there's a lot of money na kaakibat itong person or relationship na mabubuo mo dito sa person na to. Kaya lang, the Four of Cups, this is the problem. Kasi, although nandyan yung person na paparating sa buhay mo, nandun yung parang hindi ka sigurado. Kasi nga hindi mo alam kung paano alisin to or alisan tong bagay na to, itong person na to eh. Nakikita natin, nagkikling ka pa rin dito, no? Na sabi ko nga, may mga bagay kang dapat alisan or alisin sa buhay mo, which is including this person, na hindi naman nakakatulong para mas mag-grow ka. Okay, I can see another offer coming from another person or may another person na paparating sa buhay mo. Nine of Cups, it could be another choice sa buhay mo. And the Knight of Pentacles, this is coming from this person, ha? With the Two of Swords, kailangan mo nga lang magdesisyon. And the Moon, of course, gamitin mo naman sige, kung ayaw mo gamitin yung puso mo, yung utak mo, ayaw mo rin, ang gusto mong gamitin yung puso mo, gamitin mo naman yung intuition mo. Try mong gamitin naman yung intuition mo. Alam mo kung ano yung mas makakabuti para sa'yo. Okay? Alam mo yung makakabuti para sa'yo. At kung gusto mong mag-grow, gusto mong ma-achieve, makuha lahat ng pangarap mo, hindi mo yung makukuha dito sa taong to. Okay? Kaya mo yung kunin sa sarili mo. You don't need anyone or anyhoo para ma-achieve yung mga bagay na yun. And kung may mga pangarap siya na gusto mong maging makatulong ka para ma-achieve yung pangarap niya, to tell you what, hindi ka charity. Pangarap niya yun, try niya yung best niya na ma-achieve lahat ng mga bagay na yun.
Okay? Nandun na yung part mo, tinulungan mo, pero dapat tulungan din niya yung sarili niya. Okay, thank you for watching. I love you all and bye-bye.